Blockbuster. In the winter of 1970, these very pathways became the hunting ground for something ancient and malevolent. Armed with antiquated weapons and an unwavering, if bizarre, conviction, they prepared for a battle few truly believed in. This is your fault. Everything that happened is down to you. Stop blaming me for your mistakes. I'm absolutely sick of it. Disyembre 21, 1969. Gabi ng winter solstice. Sa isang lumang sementeryo sa North London, isang kabataan ang nag-iisa ay nakaranas ng isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nakita ko siya. Mataas, itim ang suot, ang mga mata niya parang namamatay na apoy. Ito ang kwento ng Highgate Vampire. Isang nilalang na nagpapakilos sa buong London. Isang misteryo na naghati sa dalawang vampire hunter. At isang katotohanan na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nasasagot. Handa ka na bang makinig? Highgate Cemetery. Itinatag noong 1839. Matatagpuan sa Swains Lane, Highgate, North London, England. Isa sa pinakamagandang Victorian Gothic cemetery sa buong Europa. May lawak na 37 ektarya na hahati sa dalawa, ang East Cemetery at ang mas matanda at mas malaking West Cemetery. Dito nakalibing ang higit sa 170,000 katao. Kabilang dito si Karl Marx, George Eliot at marami pang kilalang personalidad. Pero noong dekada 1960s, ang Highgate Cemetery ay naging isang lugar ng takot. Ang lugar na dating pinagmamalaki ng London ay unti-unting nag-iba. Mga puno na lumaki ng walang kontrol, mga libingan na nabasag, mga estatwa na nasira. Noong 1960s, ang sementeryo ay halos hindi na pinapanatili. Mga vagabonds at mga drug addict ang nagtatago sa mga lumang crypts. May mga ulat ng black mass at satanic rituals na ginaganap sa loob. Ang lugar ay naging playground ng mga occultists at mga taong may masasamang intensyon. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na gumising. Isang nilalang na hindi dapat gumising. Disyembre 21, 1969. Winter Solstice. Ang pinakamaikling araw at pinakamahabang gabi ng taon. Isang petsa na may espesyal na kahulugan sa mga occult practitioners. Si David Farrand, isang 18 years old na kabataan na mahilig sa paranormal, ay nagdesisyon na mag-isa na bisitahin ang Highgate Cemetery. Nakarinig siya ng mga kwento mula sa mga lokal. Mga ulat ng mga aso na pinatay, dubo ang nakalalat, at isang malalim na takot na kumakalat sa buong Highgate area. Bandang 2 AM ng madaling araw, habang naglalakad si David sa mga madidilim na daanan ng West Cemetery, nakita niya ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Sa kanyang sariling mga salita, nakita ko ang isang mataas na figura, humihigit sa 6 na talampakan ang taas, nakasuot ng itim na kapa o mahabang balabal. Ang mukha ay maputla, halos abo ang kulay. At ang mga mata ay tila namamatay na apoy, pula at kael, puno ng kasamaan. Ayon kay David, ang nilalang ay tumayo sa tabi ng isang lumang libingan. Hindi ito tumakbo, hindi ito nagtago, parang sinusuri siya. Pagkatapos, dahan-dahang naglahaw sa dilim. Pagkalipas ng ilang linggo, noong January 20, 1970, mas maraming saksi ang nagsimulang mag-report. Isang nurse ang nakita ng isang malaking itim na aniw na may pulang mga mata. Isang lalaki ang nakita ng isang figura na nakatayo sa ibabaw ng isang libingan. Hindi gumagalaw, parang estatwa pero buhay. February 1970. Ang London Evening News ay naglabas ng isang artikulo tungkol sa mga sightings. Ang pamagat, London's Highgate Vampire?
Sa loob ng ilang araw, ang kwento ay kumalat sa buong UK. Mga national newspapers, TV stations, lahat ay gustong makakuha ng kwento. At bigla, ang Highgate Cemetery ay naging ground zero ng isang modern vampire hunt. Maraming tao ang nagsalita. Maraming tao ang nakita. Narito ang kanilang kwento sa kanilang sariling mga salita. Witness number 1. Barbara, nurse. Nakita ko ito nung isang gabi ng February 1970. Naglalakad ako pauwi sa trabaho. Sa Highgate, may isang malaking itim na anyo sa pagitan ng mga puno. Mayroon itong mga pulang mata na parang nagniningsay. Hindi tao yon. Alam kong hindi tao. Witness number 2. George, security guard. Trabaho ko ay magbantay sa sementeryo. Marami akong nakita sa buhay ko, pero wala akong maipaliwanag sa nakita ko sa Highgate. Isang gabi, may isang tao. Hindi tao yon. Nakatayo sa ibabaw ng isang crypt. Hindi siya gumalaw. Pagdating ko doon, wala na. Walang batas. Walang tunog. Witness number 3. David Farrant. Nang makita ko ito ng una, naramdaman ko ang isang matinding takot na hindi ko maipaliwanag. Parang alam ng nilalang na yon na naroon ako. Parang tinutukso niya ako. Ang temperatura ay bumagsak ng biglaan. At may amoy. Amoy ng bulok na karne at lupa. Witness number 4. Maraming residente ng Highgate. Maraming aso ang namatay. Nakita namin ang kanilang bangkay sa kalsada. Walang dugo. Parang sinusupsupsop ang lahat ng kanilang dugo. May mga scratch marks sa mga pader ng bahay namin. Malalaki, parang galing ng isang malaking hayop o tao. Witness number 5. Sean Manchester, vampire hunter. Noong March 20, 1970, tinawagan ako ng ilang residente. Sinabi nila na may vampire sa Highgate. Sinabi ko sa kanila na ito ay isang foreign nobleman na dumating sa London noong 18th century. Namatay siya, pero hindi siya namatay ng tuluyan. Gumising siya sa Highgate Cemetery. Si Sean Manchester ay isang self-proclaimed exorcist, vampire hunter at bishop ng Old Catholic Church. Iba ang teorya ni Sean kay David. Ayon kay Sean, ang vampire ay isang medieval nobleman na nagpakamatay o naging biktima ng black magic. Ang kanyang katawan ay inilibing sa isang crypt sa Highgate at doon siya gumising na undead. Marami pang ibang saksi. Isang couple ang nakita ng isang tall, dark figure with glowing eyes na tumatawid sa pader ng sementeryo. Isang taxi driver ang nakita ng isang tao na hindi nag-iiwan ng footprint sa puti ng niebe. Ano nga ba ang ebidensya? May bang magpapatunayan na ang Highgate vampire ay totoo? 1. Photographic evidence. Noong 1970, maraming amateur photographers ang pumunta sa Highgate Cemetery. Gusto nilang makakuha ng litrato ng vampire. Ang ilan ay nag-claim na nakakuha sila ng mga anomalous images. Isang litrato ang naging famous. Isang malabong figura sa likuran, sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw kung tao ito o anyo. Ang iba ay nagsabi na ito ay ang vampire. Ang iba naman ay nagsabi na ito ay isang trick of light. 2. Physical evidence. Maraming patay na aso ang natagpuan sa paligid ng Highgate. Ayon sa mga ulat, ito ay walang dugo. Parang sinusupsupsop ang lahat ng kanilang dugo. May mga scratch marks sa mga libingan at sa mga pader ng sementeryo. Isang report mula sa isang local vet. Nakita ko ang bangkay. Walang dugo. May mga puncture wounds sa leeg. Hindi ko maipaliwanag kung anong hayop ang gumawa nito. Malalaki ang butas, parang ganing ng isang malaking aso o mas malaki pa. 3. Newspaper archives. Ang London Evening News, Daily Mirror at iba pang national newspapers ay naglabas ng mga artikulo tungkol sa Highgate vampire noong 1970.
Ang mga headlines ay nakakatakot. Vampire hunt in Highgate. Blood-sucking beast terrorizes London. Hundreds join vampire hunt. 4. EVP recordings. Ilang paranormal investigators ay nag-record sa Highgate Cemetery. Sa ilang recordings, may loong mga bulong-bulong, mga malabong boses na nagsasabing hindi maipaliwanag. Ang ilan ay narinig ang salitang blood at leave. Pero ang kalidad ng recordings noong 1970 ay hindi gaanong maganda, kaya hindi mahirap patunayan. 5. Police reports. Ang Metropolitan Police ay tumanggap ng maraming tawag tungkol sa Highgate Vampire. May mga reports ng trespassing, vandalism at illegal activities sa sementeryo. Pero walang official police report na nagpapatunay ng isang vampire. Ang focus ay sa mga taong pumapasok sa sementeryo ng hindi legal. Kaya, may ebidensya? Oo. Pero ang tanong ay, sapat na ba ito para paniwalaan na may totoong vampire sa Highgate? Dalawang pangunahing investigator ang sumabak sa kaso, si David Farrant at si Sean Manchester. Parehong young men, parehong mahilig sa occult, pero magkaiba ang kanilang teorya at metodo. Si David Farrant ay isang 18 years old na kabataan nang makita niya ang vampire ng una. Miyembro siya ng British Psychic and Occult Society. Siya ay isang psychic investigator, hindi vampire hunter sa tradisyonal na kahulugan. Ayon kay David, ang nilalang sa Highgate ay maaaring isang ghost, isang elemental being o isang projection ng mass hysteria. Hindi siya agad naniniwala na ito ay isang vampire sa tradisyonal na kahulugan. Gusto niya itong imbestigahan ng siyentipiko. Si Sean Manchester naman ay isang self-proclaimed exorcist at bishop ng Old Catholic Church. Siya ang nagpopularize ng teorya na ang Highgate vampire ay isang medieval nobleman na naging vampire. Ayon kay Sean, ang vampire ay isang foreign count na dumatong sa London noong ika-18th siglo. Nagpakamatay siya o naging biktima ng black magic. Ang kanyang katawan ay inilibing sa isang crypt sa Highgate at doon siya gumising bilang isang undead. Si David at Sean ay nagkakilala noong 1970 sa gitna ng media frenzy. Sa simula, magkaibigan sila. Pareho silang investigador, pareho silang gustong malaman ang katotohanan. Pero unti-unti nagkaroon sila ng alitan. Si Sean ay nagsimulang sabihing siya lang ang may kakayahang patayin ang vampire. Si David naman ay naniniwala na dapat imbestigahan muna bago gumawa ng anumang hakbang. Ang alitan ay lumala. Si Sean ay nag-claim na siya ang tunay na vampire hunter, habang si David ay isang mere psychic investigator. Si David naman ay nagsabing si Sean ay gumagawa ng mga kwento para sa publicity. Ang kanilang feud ay tumagal ng higit 40 years, hanggang sa kamatayan ni David Farrant noong 2019. Hindi sila nagkasundo. Ang sementeryo ay naging chaotic. Mga tao ang nagtakbuhan, naghanap ng vampire. May mga nagdala ng wooden stakes, garlic at holy water. Ang pulis ay kinailangang mag-deploy para kontrolin ang crowd. Walang nakita ang sino man. Walang vampire. Pero ang damage sa sementeryo ay malaki. Mga libingan ang nasira. Mga halaman ang naputol. Noong 1975, si Sean Manchester ay nag-claim na natagpuan niya ang vampire. Ayon sa kanya, sa isang secret crypt sa Highgate Cemetery, natagpuan niya isang well-preserved corpse na may katangian ng vampire. Ayon kay Sean, sa isang secret ceremony, sinaksak niya ang corpse gamit ang wooden stake. Sinabi niyang may dugo ang lumabas, at pagkatapos noon, tumigil ang mga sightings. Pero si David Farrant at marami pang iba ay hindi naniniwala. Walang independent witnesses sa staking. Walang photos. Walang proof. Ang kwento ni Sean ay nanatiling kwento lamang. Ano nga ba ang nangyari sa Highgate? May tatlong pangunahing misteryo. Unang misteryo, tunay na vampire or supernatural entity. Ang unang misteryo,
may tunay na vampire or supernatural entity sa Highgate Cemetery. Ito ay sinusuportahan ng maraming witness accounts, physical evidence tulad ng mga patay na aso at ang staking ni Sean Manchester. Kung totoo ito, ang Highgate Vampire ay maaaring isang reanimated corpse, isang demonic entity, o isang being na gumising dahil sa black magic rituals na ginawa sa sementeryo noong 1960s. Pangalawang misteryo, mass psychogenic illness or mass hysteria. Ang ikalawang pananaw, mass hysteria. Noong 1970s, ang Highgate area ay puno ng stress, economic problems, social unrest, fear of crime. Ang mga kwento ng vampire ay naging outlet para sa takot ng mga tao. Kapag maraming tao ang naniniwala sa isang bagay, nagkakaroon ng collective delusion. Ang mga ordinaryong bagay, mga anino, mga hayop, mga tao, ay nagiging vampire sa mata ng mga takot na tao. Ang media ay nagpalala ng sitwasyon. Ang mga sensational headlines ay nagdulot ng panic, at ang panic ay nagdulot ng mas maraming sightings. Pangatlong misteryo, hoax or prank gone wrong. Ang ikatlong pananaw, hoax. May mga taong naggawa ng prank, nagsuot ng itim na kapa, naggawa ng mga scratch marks, nagpatay ng mga aso. Ang mga ito ay naging viral bago pa man ang internet. Pero ang misteryong ito ay may problema. Masyadong maraming witness, masyadong consistent ang mga descriptions, at paano i-explain ng mga patay na aso na walang dugo? Alin sa mga misteryong ito ang totoo? Baka lahat, baka wala. Ang katotohanan ay nananatiling misteryo. Ngayon, ang Highgate Cemetery ay protected historical site. Ang West Cemetery ay bukas lamang sa mga guided tours. Mahigpit ang security, hindi na pwedeng pumasok ng mag-isa sa gabi. Si David Farrant ay namatay noong 2019 sa edad na 73. Hanggang sa huli, naniniwala siya na may isang supernatural entity sa Highgate, pero hindi niya itong tinawag na vampire. Si Sean Manchester ay namatay noong 2022. Hanggang sa huli, naniniwala siya na siya ang nakapatay sa Highgate Vampire. Isinulat niya ang isang libro, The Highgate Vampire, The Infernal World of the Undead Unearthed at London's famous Highgate Cemetery. Pero ang tanong ay, namatay ba talaga ang Highgate Vampire? Noong 2010s, may mga bagong ulat. Mga tour guides ang nagkwento ng mga strange occurrences, mga malalamig na spots, mga tunog ng paglalakad sa gabi, mga anomalous photos. Noong 2018, isang tourist ang nag-claim na nakita niya ang isang tall, dark figure sa West Cemetery. Noong 2020, may isang security guard ang nag-resign dahil sa strange experiences sa gabi. Baka namatay ang vampire noong 1975, baka hindi. Baka natutulog lamang siya sa kanyang crypt, naghihintay ng tamang oras para gumising muli. Ang Highgate Cemetery ay patuloy na tumatayo. Ang mga libingan ay puno ng kwento, at sa gitna ng lahat, may isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Kung ikaw ay pupunta sa Highgate ngayon, mag-ingat ka. Huwag kang papasok sa gabi. Huwag kang mag-isa. At kung makakita ka ng isang mataas na figura sa dilim, huwag kang lalapit. Dahil baka siya ay gumising muli. The nightmare continues.